Ngayon, may pag-iusapan tayong isang kakaibang kwento. Isang storya tungkol sa isang desisyon na parang walang sense pero puno pala ng pag-asa. At nangyari to sa isa sa mga pinakamadilim na panahon sa kasaysayan. Tara, silipin natin. Ito, tanong ko sa'yo, bibili ka ba ng isang bagay na alam mo namang ilang araw na lang sira na? O kaya, bibili ka ba ng lupa, ng property, kung alam mong malapit ng sakupin ng kaaway yung lugar na yon? Ang weird, di ba? Parang sinayang mo lang ang pera mo. Well, yan mismo ang nasa gitna ng kwento natin ngayon. At magkano ang ibinayad? 17 siklong pilak. Alam mo, para magka-idea tayo, hindi yan barya lang ha, seryosong pera yan noong panahon nila. Imagine, gagastos ka ng malaki para sa isang bagay na parang wala namang future. Kasi, yun ga, yung presyong yun para sa isang bukid na nasa gitna mismo ng gyera. I mean, napapaligiran na sila ng mga kalaban. Kahit sino sigurong mag-iisip, ano ba yan, baliw ba siya? So bakit nga ba niya ginawa yun? Yan ang alamin natin. Okay, so para mas maintindihan natin kung bakit sobrang weird ng ginawa niya, kailangan muna nating ilagay ang sarili natin sa sitwasyon nila. Tingnan natin kung gaano ba talaga kalala ang mga nangyayari noon. Grabe talaga yung sitwasyon sa Jerusalem. Isipin mo to napapaligiran na sila ng mga sundalo. Pangatlo at huling beses na tong pag-atake sa kanila. So talagang game over na. Sa loob ng syudad, namamatay na yung mga tao, sa labanan, sa gutom, pati sa sakit. Wala nang pag-asa, as in zero. At ang matindi pa, mismong si Propeta Jeremiah na yung nagsabi na talagang guguho ang lahat. At heto pa yung propeta na nagsabi ng totoo, si Jeremiah, siya pa yung ikinulong. Bakit? Kasi yung mensahe niya, sumuko na tayo, hindi yun nagustuhan ng hari at ng mga opisyal. So dahil sa pagsasabi niya ng totoo, ayun, diretso siya sa kulungan. So ayan yung picture. Madilim ang lahat, bagsak na ang moral at nakakulong pa siya. Pero sa gitna ng lahat ng yan, may ginawa si Jeremiah na sa unang tingin parang gawa ng isang baliw. Pero sa totoo lang, ito'y isang napakalakas na mensahe. Ang tawag sa ginawa niya ay acted parable. Medyo malalim pakinggan pero simple lang yan. Imbes na mag-speech siya o magsulat, yung mismong ginawa niya, yung action niya, yun na yung kwento. Para bang actions speak louder than words. Yung pagbili niya ng bukid, yun na yung naging buhay na simbolo ng pag-asa. At hindi to basta-basta lang na, eto yung bayad. Official na official yung ginawa niya, tignan mo. Una, nagbayad siya ng eksaktong presyo, 17 siklong pilak para sa lupa ng mga ninuno niya. Pangalawa, pumirma siya ng mga deeds, yung titulo, sa harapan ng mga testigo, legal lahat. At pangatlo, inutusan niya yung sekretary niya, si Baruch, na itago yung mga papeles sa isang banga para hindi masira at tumagal. Ginawa niya lahat ito para ipakita sa lahat na, hey, seryoso ako dito. At ito yung sinabi niya mismo, yung dahilan sa likod ng lahat. Ang mga bahay at bukid at ubasan ay muling aariin sa lupaing ito. Parang sinasabi niya, oo, masama ang sitwasyon ngayon, pero naniniwala ako na babalik tayo dito. Maniwala kayo, may pag-asa. Ito yung pangako ng isang mas magandang bukas. Okay, so ang tapang niya, di ba? Pero ito yung part na baka makagulat sa atin. Kahit gaano katapang yung ipinakita ni Jeremiah sa lahat ng tao, sa loob-loob niya, sa private moments niya, nag-aalala rin pala siya, nagdududa rin siya. Dito natin makikita na tao lang din talaga si Jeremiah. Sa labas, yung pinapakita niya sa publiko, buo ang tiwala niya sa Diyos, bumili pa nga ng lupa, di ba? Pero sa loob-loob niya, sa puso niya, may takot. Iniisip niya, naku, tama ba tong ginawa ko? Baka naman pinaasa ko lang yung mga tao sa wala. At yan mismo yung naging tanong niya sa panalangin niya sa Diyos. Nag-usap sila, sabi niya, Lord, tama po ba to? Kasi tingnan niya po yung paligid, wasak na lahat. Tapos inutusan niyo akong bumili ng bukid? Paano na to? Inilatag niya lahat ng duda niya. At ang maganda dito, sumagot ang Diyos. Sinagot niya yung mga tanong at pagdududa ni Jeremiah at kinumpirma niya na oo, tama ang ginawa niyang yon. At itong sagot sa kanya, narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng laman. Meron bang anumang bagay na napakahirap para sa akin? Wow! 'Di ba? Napakalakas. Parang sinabi ng Diyos, Jeremiah, chill ka lang. Ako ang bahala. Akala mo ba may imposible sa akin? Isang paalala na yung tingin nating imposible para sa Kanya, kayang-kaya. At hindi lang yon. Hindi lang yung ako ang bahala. Nagbigay ang Diyos ng mga specific na pangako. Sabi niya, ibabalik ko ang mga tao ko dito. Gagawa ko ng paraan at proprotektahan ko sila.
Sila ang magiging bayan ko at ako ang Diyos nila. At yung mga tunog daw ng saya at tawanan maririnig ulit. At yung pinakaimportante para sa kwento natin, sabi niya, oo, bibili ulit ang mga tao ng mga bukid dito. So yung ginawa ni Jeremiah, hindi pala yun kabaliwan. Preview pala yun ng future. So anong ibig sabihin ng lahat ng to? Simple lang. Ang plano ng Diyos ay laging magdala ng tagumpay, kahit na ang nakikita natin sa harap natin ay parang puro pagkatalo. Yung akala nating katapusan na, para sa Kanya, baka simula pa lang pala ng isang bago at mas magandang kwento. At yan ang iiwan kong tanong sa'yo. Ang kwento ni Jeremiah ay tungkol sa pag-asa noong panahong parang wala na nito. Kaya para sa atin ngayon, ano kaya ang ibig sabihin ng magkaroon ng pag-asa kapag parang ang gulo-gulo ng lahat? Sa buhay natin, ano yung sarili nating bukid? Yung isang maliit na bagay na pwede nating gawin para ipakita sa sarili natin at sa iba na naniniwala pa rin tayong may mas magandang bukas na darating. Isang bagay na sulit pag-isipan.